Good day at unahan ko na kayo. Nandito ako ngayon sa Zamboanga del Norte. Dito mismo sa Dapitan City. Natapos na yung loose swimming journey natin. So another day, another adventure tayo. So una sa ating adventure ay nandito tayo sa Inatolang. So ang Inatolang ay isang restaurant. Actually kayang mag-river cruise dito. Kaya lang, may minimum number of participants sila, no? Dahil mag-isa lang ako, hindi ako pwede mag-river cruise mag-isa. Pero kung madami kayo, minimum of 15 daw, pwede kayo mag-river cruise. So ito yung kasama sa river cruise package. Ayan, so lilibot daw kayo dito. Kaya nga lang di ako pwede dahil 750 raw per person. So for today, medyo late na tayo nagsimula dahil sobrang nagpahinga tayo dahil sa nangyaring loose swimming bus trip natin. At dito lang naman tayo sa area ng Dapitan, mag-e-explore dito sa Zamboanga del Norte. And then tomorrow, another province tayo, no, napupuntahan. Ayan, so kain muna tayo sa Inatolang. Yan, sa mga gusto kumain dito, ito lang naman yung menu nila. Actually, mura yung menu nila. Yeah, mura. Nasa under 100 meron ka na makakain. So ito ang aking brunch dito sa Inatolang or Inatolang. So, ito pala yung tsura ng ano nila. Place. Okay, tapos na tayo mag-lunch. Next stop natin ay yung Dapitan City Hall. So ito yung tsura ng City Hall nila sa Dapitan. Meron palang ano doon. Malaki ang Dapitan City Hall . Okay, next stop natin ay dito sa Rizal Shrine. Ayan. Ito yung entrance ng Rizal Shrine. Bahay na bilog. Nagsilbing bilang klinika ni Rizal at dormitoryo ng mga mag-aaral. Dito rin nanirahan si Josephine Bracken nang dumating sa Dapitan. Bahay na parisukat. Itinayo ni Rizal upang maging dormitoryo ng mga mag-aaral at ginamit bilang paggawa ng espasyo sa ilalim. Susunod ang pagdalaw ni Valenzuela sa Dapitan. Bato ng Mi Retiro. Dito sinulat ni Rizal ang pinakamahabang tula, ang Mi Retiro, na tungkol sa kanyang karanasan bilang exile. Maliit na espasyo sa taas ng bato na tanaw ang dagat. So nag-avail na ako ng mga photography. Mura lang naman. Ayan, pa-picture tayo kuya. Dito, okay. Okay, dito tayo sa bahay ni Rizal. Nandito tayo ngayon sa mismong bahay ni Rizal. Silipin natin ang bahay ni Rizal o tinatawag ding Casa Residencia. Sa pagpasok sa bahay ni Rizal, makikita kagad natin ang kanilang sala o living room. Meron namang piano dito. Ito naman ang kwarto ni Rizal. Ito yung kama niya. Ito naman ang daan papunta sa kanilang palikuran. Ito naman ang kanilang malaking balkonahe. Sa labas naman matatagpuan ang kanilang kusina. Sa likod ko nga again yung bahay ni Rizal. Yan, so punta tayo doon sa mga museum. So nandoon yung mga ibang siguro ginamit ni Rizal or iba pang historical artifacts. Yan, museo ni Jose Rizal. Pasok tayo dito. Observe silence please. So
So ito damit ni Rizal. Oh. Ang original ulit na damit ni Rizal. Tingnan mo nga naman, oh. Kopya ng mapa ng lupain ni Rizal sa Katipunan. So yaman naman si Rizal. House of Dr. Jose Rizal at Dapitan. Ito yun, kanina. Kopya ng Taalarawan. Yan, Solen. Hindi ko memorize lahat yan, pero dito pala makikita ninyo. Ilan sa mga estudyante ni Rizal sa Dapitan. Okay. So ito talaga yung utsura ni Rizal. Hermano di Masalang. Meron pa pala tong second floor. Isinulat ni Rizal. Awit ng manlalakbay. Beloved foreigner. Nakuha ko na yung aking photo souvenir. So ito yung sa bahay ni Rizal. Ito naman yung kasama ko si Rizal at si Valenzuela. Okay, next on our itinerary ay isa na namang Rizal Monument. Liwasan ng Dapitan. Another monument. Para sa kanya. Ano to? Walking tour dito sa Dapitan. Okay, so just beside yung monument ni Rizal kanina ay itong simbahan. Dapitan St. James Church. So ito yung interior sa loob ng St. James Church. Luma na talaga siya. Uy. Tapos dun tumataas yung choir sa likod. So habang naglalakad-lakad ako sa Dapitan, may nakita akong museum ni Don Mariano Balsamo Hamoy. Feeling ko lang sarado kasi di bukas yung gate. Yan, dito tayo ngayon sa may Boulevard, sa may Dapitan Boulevard. Very similar siya sa Roas Boulevard, no? May sunset, syempre may sun, at saka may dagat. But may mga naliligo naman dito. May nakikita ko naliligo kanina, mga nagtatampisaw ng mga tao. Pero ideally, at saka malinis naman siya kung tutusin, no? Pero ideally, parang hindi siya dapat pinaliliguan. Pero may mga tao doon naliligo. So ito yung itsura ng Boulevard dito sa Dapitan. Yan, so nandito tayo sa ating huling stop dito sa Dapitan, ang Fantasy World. So ito yung entrance niya. Medyo hindi na natin inintay yung sunset kasi wala na yung araw talaga. So pumunta na tayo dito sa Glorious Fantasyland Theme Park. So sa mga naririnig na to, so ito yung version ng EK ng Laguna tsaka Star City ng Pasay. Ito yung price,
Sightseeing 1,000 per person. Pick and play. Hello. Check ko lang. Yes, sir. So yung sightseeing mo, madam, wala pa yung rides na yun? Wala po, sir. For rides, yun pa yung price. Yes po. Bali sa mga rides po kayo, sir. Doon lang kayo sa lumagbigan fee sa mga rides. So merong may cashier doon. Okay. So kung entrance lang, 1,000, sir. Which is naroon na po yan, sir. Yung 1,000. talaga, kahit hindi ako papasok sa Snow World, yan. So entrance lang, 1,000 pesos. Tapos iba pa yung rides. Okay. Well, pag-decidean ko na lang na wag na pumasok sa Glorious Fantasyland. Obviously for price reason, marami pa kasi yung gagawin, no? And then, siyempre, I did some research. Medyo okay lang sa akin na i-skip siya. Yun. So, tour ko na lang kayo dito sa area nung sa labas ng Glorious Fantasyland sa gabi. Mas mailaw siya kumpara kanina, no, na hindi pa mailaw. Again, may teatro dito na hindi ko sure kung may sinihan ba talaga dyan or tanghalan yan. Yung supermarket kanina pumasok ako, kulang-kulang ang mga tindarila. So, baka pasarado na sila. Kasi ito, no, sarado pala sila pag Tuesday, sayang. I think ito, isa to sa mga masasarap daw na restaurant dito. Kaya lang, or ito yata yun, Chow Bai. Ito pala, Chow Bai. It's a Chinese restaurant. Mamaya, check ulit natin. So ito yung itsura ng Fantasyland. Glorious. May Glorious pala siya sa umpisa. Glorious Fantasyland. Yan. So again, sa mga taga Manila, para siyang EK and para siyang Star City. No? Yan. Mas mura siya sa EK. I think ang EK nasa around 1.7. Ito siya, oh.